Hello Corolas, this is Gaysal Ortega and welcome back to my YouTube channel, and let's talk about the history of Miss Grand International. Hey! Kamusta po kayong lahat? At ngayon ay pag-uusapan natin ang nakakaloka at ang masyadong controversial ng Miss Grand International. Pag-uusapan natin kung sino yung mga past winner, kung ilan na bang participant every year, kung bakit putyo-putyo itong pageant na ito, bonggong-bongga. For me, hindi naman masyadong putyo-putyo. Slight lang. So ngayon, ang Miss Grand International ay talagang nag-umpisa noong 2013. At meron sila, kauna-unahan nila yatang participant is 71 delegates all over the world. 2013 yun. At nanalo doon ay si Miss Jane Lee Chaparro ng Puerto Rico. First ever Miss Grand International 2013. Ayun. Yon. Kumbaga nagsimula sila na amazing 71 sa first pageant, 71. Wow, nakakaloka, mapapaganon ka, tapos the production is grandiose. So talagang nagka-interest ang buong mundo. Tapos ang Pilipinas placed third runner-up dito ng bonggang bongga kay Ali Forbes, diba? Noong 2014 kaya may participant silang 85. Kuno, boom! Sumabog talaga sila ng bongga-bongga. Parang, ano tong Miss Grand International nito? Kasi pasabog ang eksena, meron silang 85 contestants. Kumbaga, wow, lumevel up ng bonggang-bongga. Tumaas ng bonggang-bongga ang participant nila. With 2014, Liz Garcia, siya ang nanalo ng Miss Grand International Cuba, from Cuba. Ayun. At doon nagsimula ang pambubuli ng Miss Grand sa ibang mga pageant at saka sa ibang mga pages, sa mga pageant page. Kaya yung queen nila ay talagang dinilit ang IG account ni Miss Liz Garcia ng Cuba kasi nga ember na siya kasi ayaw daw niya ng bullying. Kaya ayun, nairita siya sa organization. Noong 2015, 'di ba? Dapat pabongga ng pabongga. 85 ni sila nung 'di ba? 85 participants sila. Noong 2015, meron na lang silang 77. Kumbaga, bumaba ng 7 contestant. Kumbaga, parang ayaw nang sumali, wala nang budget. Nakakaloka. At ang nanalo dito ay si Ania Garcia ng Dominican Republic. Si Ania Garcia, isa sa mga magaganda. Ipakita ko naman yung mga picture ng Dominican Republic, pero dinithrone siya ng lolo na what ninyo, ng bonggang-bongga. As in, dethrone, tapos ipinalit si Miss Claire Elizabeth Parker ng Australia. Very beautiful. Mas maganda si Miss Australia kaysa kay DR, diba? Ngayon lang kabugera itong si DR when it comes sa ex-senadora talaga noong 2015 at nag-place din naman ulit tayo na parole siya, third runner-up. Dito pinakamaraming issue ang Miss Grand International. Bakit? Kasi diba na-dethrone nga si Miss Dominican Republic, ipinalit si Miss Australia. Sumali si Miss Australia sa Miss Universe Australia. Dinethrone uli. Diba, ng bonggang-bongga. Parang gusto nilang ipalit si Miss India kasi second runner-up at that time si India. Sumali si Miss India sa Miss Diva. Dinethrone uli. So, legit, 2015, si parole siya. Ang Miss Grand 50-15 kasi dinithrone lahat, pati runners up dinithrone kasi nagsisali nga sa mga ibang pageant, bonggang-bongga. Eto na, noong 2016, nakakalok. Syempre, pinag-uusapan ang Miss Grand International. Akala ng lahat, yayabong ang bonggang-bonggang Miss Grand International at hinel pa ito sa US of A. At meron silang 74 lang. Kung baga, 77 to 70, bumaba uli kasi nga
dahil sa mga dethronement na nangyayari, sa mga ganyan, pang hindi maganda ng reputasyon ng pageant. 2016 pa lang. Tapos, nagpanalo pa sila ng We Did It! Ariska Putri Pertiwi ng Indonesia at niligwak si Nicole Cordovez as Miss Grand International 2016. Kumbaga, umingay siya ng umingay. Charot lang. Ayun ang umingay ng bonggang-bongga dahil kay We Did It ng 2016 Ariska. Pero, for me, okay din naman. Noong 2017, eto. For me, eto yung pinakamagandang Miss Grand. Ay, hindi naman. Isa sa mga pinakamagandang Miss Grand, si Maria Jose Lora ng Peru. Oh, beautiful, beautiful. Bumalik sa 77 participant yung Miss Grand. Parang, nagkaroon ulit ng tiwala ng ibang mga bansa. 77 na paangat na ng biglang tumaas ang kasi nung 2016 medyo bumaba talaga. So 77 uli. Si Maria Jose Lora. Ang bongga, ang ganda, panalo, pasabog talaga. Panlaban yung queen nila when it comes sa pagandahan at pasiksehan talaga. Nung 2018, ito na naman ang kontrobersyang nakakaloka at nanalo dito si Miss Clara Sosa ng Paraguay. Alam mo guys, kung ilan na lang ang participant nung 2018, 75. Sobrang daming issue ng 2018 na yan. Pang-uokray nila kay Catriona, naluto, eksena, tapos hinimatay ang Lola Clara Sosa ninyo sa stage nung tinawag ang kanyang ano ba tawag din? Bansa na nanalong Miss Grand 2018 ng Arte-Arte. Na sobrang deserve naman sana ng India pero hindi nagwagi ang India. So, si Paraguay ang winner. Ayun. Parang yung credibility nila is bumagsak ng bonggang-bongga. At ito na nga, 2019, ginanap sa Venezuela at dumating 60 lang. 59 lang dapat pero dumating pa si Miss Philippines kahit late na ng 2 weeks. Nakakaloka itong si Samantha Lo. Dumating 60 ang dumating sa Venezuela at nanalo nga dito si Valentina Figuera ng Venezuela. Ito ang luto. Charot lang. Pero magaling, maganda, matangkad, beautiful kabugera. So deserve naman Miss Venezuela kaysa kay Thailand nga. Why? Why? Oh! Charot lang. Ayun. So na ngayon, dumating ang pandemic time. Di ba 16 sa Venezuela? Pandemic! 2020. Aba, dumami ang participant ng Biribiri Light. 63. Kala nyo na dumami na ha. At nanalo nga dito si Miss Abina Apia ng US of A. The first Black Miss Grand International winner. At lalong naghimutok ang mga Pilipino at si Samantha Bernardo ay naligwak. Pero okay lang. Deserve naman ni Miss Abina Apia ang manalo ng Miss Grand 2020. Kabugera naman talaga siya sa totoong buhay. Ang participant noon ay 63. Tumataas ng 3 pirasong contestant. Pero ano yun ha? Pandemic time yun ha? Nakapagpadala pa yung 63 na yun ng bonggang-bongga. Pero nung 2021, eto naloka ako dito. Ito yung konting participant sa Miss Grand International sa history. 59 lang. Diba? Bumagsak sila sa 50 lang talaga. 59 lang at nanalo nga dito si Miss Vietnam. Si Tuk Tuy, ay hindi ko maintindihan yung ang pangalan nito. Tuk Tuy Yen Nguyen. Basta from Vietnam, siya yung nanalo noong 2029 with 59 participant. Kaya masyadong sa sobrang tsaka na kasi ng mga eksena, so mga konti na lang talaga yung sumasali, di ba? Dati umabot ng 85, ngayon naging 59 na lang. So nung 2020 to, boom! Pasabog ang winner nila, Isabella Minin, isa sa mga favorite kong Miss Grand International winner from Brazil. At the time, yung participant nila 68 lang din. Umangat-angat naman kaysa nung 2021. So, congratulations Miss Grand. Sana
sana mag-continue lang pataasin ang eksena. Tapos noong 2023, syempre, ang ating winner dito ay si Luciana Foster ng Peru. So, 2 beses na nanalo ang Peru sa Miss Grand International. Meron din silang participant noong 2023 na 69. Tumaas lang ng isa. I don't know ngayong 2024 kung tataas ba or bababa. Kasi sa reputasyon na ngayon ng Miss Grand, talagang hindi mo talaga kinakaya din minsan. So, ayun guys, ang history at saka kung bakit ganito ang pageant na Miss Grand International. Kasi medyo gewang-gewang na sila, tapos maraming issue, mapagpatol yung owner. So hopefully yung mga participants sa Miss Grand ay tumaas na, kasi umangat na rin sila ng 85 yun yung pinaka-highest nila, pero yung pinaka-lowest nila is nung 2021, which is 59. So hopefully dumagdag naman for today's video 2024, o diba, huwag masyadong mapagpatol sa mga fans, pero okay lang, masaya ang pageant. And who will be the next Miss Grand International 2024? Si Philippines na kaya? May pageant ba? So there you go guys, maraming salamat. Iyon ang aking throwback sa Miss Grand International Miss Grand International Beauty Pageant. Sana nagustuhan niyo ang aking pa-throwback. Maraming salamat. And this has been Gaisel Ortega. Mwah, mwah, mwah.